Isa ka ba sa mga empleyadong kinakaltasan buwan-buwan para sa Pag-ibig Fund contribution at nais mo itong i-claim o i-withdraw? Tamang-tama, dahil sa video na ito ay ituturo ko kung paano mo makukuha ang iyong contribution, kaya patapusin lamang ang video na ito. Sino-sino nga ba ang pwedeng mag-claim ng kanilang contribution? Ang una ay ang membership maturity. Kailangan ikaw ay nakapaghulog sa pag-ibig ng contribution na hindi bababa sa 20 years. Ito ay katumbas sa 240 monthly payments. Kung ikaw naman ay isang Pag-ibig Overseas Program o POP member, pwede mo namang makuha ang iyong contribution at the end of 10, 15, or 20 years. Depende ito sa option na iyong pinili nung ikaw ay nagparehistro. Pangalawa, permanent total disability or insanity. Kapag ikaw ay hindi na nagtatrabaho dahil sa iyong karamdaman, ay pwede mong i-claim ang iyong Pag-ibig contribution para sa Provident Benefit claims. Pero kailangan mo ng doctor certificate bilang patunay na ikaw ay hindi na makapagtrabaho dahil sa iyong karamdaman. Separation from service due to health reasons. Kapag ikaw naman ay hindi na makapagtrabaho dahil sa iyong severe health conditions, maaari ka na rin pong mag-claim para sa iyong Pag-ibig contribution. Ngunit, kailangan mo pa rin ng doctor certificate bilang patunay. Pangatlo, ang retirement. Kapag ikaw naman ay umabot na sa 65 years old, ikaw ay mapapasailalim sa compulsory retirement upang maging eligible para sa pag-claim ng iyong Pag-ibig contributions. Pwede ka rin pong makapag-retire ng mas maaga sa edad na 60 years old mula sa SSS, GSIS o government service o sa ilalim ng iyong private employer retirement plan, as long as ikaw ay at least 45 years old. Ang pang-apat ay migration. Permanent departure from the Philippines. Maaari ka ring mag-withdraw o mag-claim ng iyong Pag-ibig savings bago ka umalis ng Pilipinas para tumira sa ibang bansa. Ngunit kailangan mo ng patunay na ikaw ay maninirahan na sa ibang bansa. Ang panglima ay ang death claim. Para naman sa deceased Pag-ibig members, ang mga beneficiary ng namatay na miyembro o authorized representative o kahit sino mang appointed court administrator o executor ay maaari ring mag-file para sa pag-apply ng Provident Benefits claim. At ito naman ang mga basic requirements para sa Pag-ibig Fund claim. Ang una ay kailangan ma-fill upan ang Provident Benefit Claim Form. Pangalawa, dalhin ang inyong Pag-ibig Transaction Card o ang Loyalty Card at isang supporting one valid ID. Pangatlo, ay kung wala naman kayong Transaction Card o ang Loyalty Card, ay pwede kayong mag-present ng 2 valid ID. Tulad ng passport, driver license, Professional Regulation Commission o PRC ID, SSS ID, GSIS e-card, Company ID, NBI clearance, Postal ID, Voters ID, Barangay Certification, PhilHealth Card, Senior Citizen Card, OWA ID, or OFW Information Sheet. OFW ID or Overseas Employment Certificate, OEC, and e-receipt. Seafarers Identification Record Book or SIRV. Alien Certification of Registration or Immigrant Certificate of Registration. National Council for the Welfare of Disabled Person or NCWDP certification. Department of Social Welfare and Development DSWD certification. Tax Identification Number or TIN card and other valid IDs issued by the government and its instrumentalities. Pang-apat, para sa government employees, dalhin lamang ang inyong service record. Panglima, para sa AFP, dalhin lamang ang inyong Statement of Service and Members PSA or NSO birth certificate. At ito naman ang additional requirements para sa iba't ibang Provident claims. Para po sa death claims, kailangan po ang Member Death Certificate, Proof of Surviving Legal Heirs,
birth certificate or baptismal certificate of all legal children. For married members, marriage contract. For unmarried member, SINUMAR and birth certificate of claimant or beneficiaries. At para naman po sa retirement claims, ang kailangan niyo pong dalhin ay ang Certificate of Early Retirement for private employees, GSIS retirement voucher for government employees, or Order of Retirement for AFP. At para naman po sa health reasons, ang kailangan niyo lang pong dalhin ay ang physician's certificate. At para naman po sa pang-apat, ang permanent departure from country, dalhin lamang po ang inyong copy ng passport with immigrant visa, resident visa, settlement visa, or its equivalent. At dalhin ang notarized sworn declaration of intention to depart from the Philippines permanently. At ito naman po ang step-by-step process para makapag-file ng Pag-ibig Provident Benefit Claims. Pumunta sa pinakamalapit na Pag-ibig branch, state your intent, and present your complete documents. The Pag-ibig representative shall verify your request. Kung meron kayong outstanding short-term loan or housing loan sa ibang branch. After verification of the requirements and TAV, the claimant shall be informed of the date of the disbursement of the claim. Isang paalala, ang pagpoproseso sa Pag-ibig Contribution Claim ay umaabot ng 8 working days or 20 working days kung kayo ay merong record na loan sa ibang branches. The withdrawal amount or claim shall be disbursed through the following modes. If released through check, go to the Pag-ibig office and present the claims tab and 2 valid IDs at the cashier. If released through payroll or disbursement card, go to any accredited ATM or bank and check, then withdraw the proceeds. Ayan lamang po ang basic requirements at additional requirements para kayo ay makapag-withdraw. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.